para sa sarili. Mahalaga ang pagiging magalang sa mga seniors o nakatataas sa trabaho, kaya ay dapat laging pakinggan at irespeto ang mga ideya o suhestyon ng mga senior kahit na may mga pagkakataong hindi ka sang-ayon. Iwasang makipagtalo o magbigay ng opinyon ng hindi maayos. Kung kinakailangan ng feedback, ay magbigay ng puna sa isang magalang na paraan at iwasan ang pagiging offensive o negatibo. Iwasan din ang magyabang o maging mapagmataas sa harap ng iyong mga senior. Ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang karanasan at pagiging handang matuto mula sa kanila. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa pagkalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair loss sa pamamagitan ng pagmasahe nito sa anita. Ang katas ng orange castor oil at aloe vera gel ay mabisa ding gamot sa nalalagas na buhok. Maging banaya din sa pagsusuklay at iwasan ang masisikip na hairstyle na umahatak sa buhok at piliin ang maluwag at komportableng mga estilo na nagbibigay sa buhok ng puwang upang makahinga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Philippines Summer Time mga kabombo ay 35 minutong makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa mga detalye na ating pag-uusapan tatalakayin sa ating programa sa araw na ito mga kabombo, sa mga balitang lokal, ang Department of Health o DOH Region 1 nagpaalala sa mga dapat gawin upang maiwasan ang mpox. Halos 12 oras naman po na power interruption mararanasan sa buong bayan ng Mangaldaan sa araw po yan ng Sabado. Sa iba pang mga balita, 68% na pagtaas ng kaso ng HIV dito po sa ating probinsya na itala simula noong 2019. Sa mga balitang pambansa naman, si Vice President Sara Duterte hindi naniniwalang takot sa kanya si Senator Chizzy Escudero kaya't ipinagpaliban ang impeachment trial. Samantala, ang Department of Transportation Secretary Vince Dizon inamin na hindi pa niya nakikitang praktikal sa kasalukuyan ng pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o itong PTVM. Samantala, sa balitang ibayong dagat naman, ang Ukraine pinasabugan ng tulay ng Russia. Yan po ang kalipunan ng ating pag-uusapan tatalakayin sa ating programang Bombohanay Dugtong. Siyempre, makasama niyo po si Bombo Justin Fontanilla Rosetta at magsama-sama po tayo hanggang alas 11 ng umaga dito po o hanggang alas 12 po ng tanghali sa ating palatuntunan at mamaya alauna hanggang alas 2 ng hapon. Samantala, mga kabombo, sa mga usapin dito po sa ating lokalidad, unahin po natin ito pong usapin ng mpox o monkeypox dahil dito po sa lungsod ng Dagupan, ang Department of Health Region 1 ay pinabulaanan na meron pong kumpirmadong o alleged confirmed monkeypox case na inadmit sa Region 1 Medical Center dito po sa Dagupan City, mga kabombo, at wag daw basta-bastang maniniwala sa mga nakapost sa social media dahil wala pong dahilan para po magpanik dahil wala pong kaso ng mpox sa Pangasinan. Ayon po yan kay Ilocos Regional Director o DOH Region 1 Director Paula Paz M. Sediongco, mga kabombo, na bagamat meron pong naitalang kaso po dito po sa atin sa Rehiyong 1 sa may bahagi po ng Ilocos na
sa pinaka-latest na nakuha po nating information ay patuloy pa rin po no na nagpapagaling sa isang pasilidad dito po sa Rehiyong 1. But then dito po sa Pangasinan, wala pong katotohanan yung balita na meron pong alleged na kaso po ng MPAX sa Pangasinan at dinala sa Region 1 Medical Center. At according po no kay Dr. Paula Sidyongko na maging vigilante dito po sa mga pagpapakalat ng mga nababasang mga information, lalong-lalo na ngayon na hindi natin alam kung totoo o hindi yung mga kumakalat na balita o yung mga information, especially on social media, dahil maaari po itong mag-cause ng unnecessary panic and stigma. Diba? Lalong-lalo na sabi nila, ay meron ng kaso dyan, abang tayong pumunta dyan. Wala pong katotohanan po yan. Even ito pong si Dr. Joseph Roland Mejia, ang director po ng Region 1 Medical Center, ay pinabulaanan po yung balita pong iyan. Kaya naman ang kagawaran po ng pangkalusugan ay nagpapatuloy na paalalahanan ito pong publiko na magkaroon ng mag-verify kapag may mga balita po silang napapanood or napapakinggan o kaya naman ay babasa, especially on social media, mga kabombong. Pinaka-importante pa rin daw po no, na paraan para makaiwas ito po sa sakit po na ito is yung good hygiene, yung pagsunod po sa mga health advisories, and of course, staying informed sa mga balita at information at hindi yung pagpapakalat po o paniniwala kaagad-agad sa mga nababasa natin on social media. And in line with this, mga kabombo, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam. Ito pong si Dr. Ruel Bubis, ang Medical Officer for po ng Department of Health Region 1. Unang-una po sa lahat, kinamusta natin yung kaso ng naitalang biktima po ng MPAX dito po sa ating rehiyon. At syempre inalam din natin, paano po ba na ihahawa ito pong sakit na ito? Narito po yung bahagi ng pahayag ni Dr. Ruel Bubis. Ayun, so tama po kayo, no? Tayo po ay nakapagtala na ng unang kaso po ng MPAX dito po sa ating region, sa probinsya po ng Ilocos Sur. Yung ating pong kaso naman po, no, ay in isolation na po siya at binibigyan po ng karampatang atensyong medical sa isang ospital po dito po sa ating region. Actually, ma'am, depende po iyon, no, doon sa level po ng immunity at sa level po ng health ng ating pong mga pasyente. Usually, infectious po, no, ang MPAX hanggang mawala po lahat ng mga butlig at yung mga sugat po, no, sa katawan ng isang tao. Pero again, hindi po kasi sa pare-pareho po, no. Kapag mas mahina po ang inyong resistensya or mas mababa po, no, ang inyong kalusugan, medyo mas matagal po, no, yung paggaling ng isang pasyente po na may MPAX. Yes, ma'am, tama po kayo, no. Kapag yung pinakahuling po, no, sugat po or yung lesion na tinatawag natin sa MPAX po, no, ay natuyo at natungkab na po, no, yung kanyang teklat ng siya lang po, no, hindi po yung talagang yung manually tinutungkab. Basta natungkab po siya ng kanya lang. Yung infectivity po ng tao na yun, no, ay tapos na rin. Ibig sabihin, hindi na po siya nakakahawa. Usually, ma'am, ang MPAX po, no, ay naipapasa sa pamamagitan po ng close and intimate contact. Doon po sa sugat or doon po sa body fluids, no, particular doon sa nilalabas po, no, na lesion ng isang taong may MPAX. So, for example, nahawakan niyo po, no, yung sugat, or nagamit niyo po yung mga personal na gamit katulad po ng tuwalya o ng beddings ng tao po na may MPAX, mataas po yung chance na kayo rin po ay mahawakan. Meron din pong meron din pong chance, although medyo maliit, na ang MPAX po ay naipapasa through respiratory droplets. But katulad po ng COVID-19, no, na kapag ang isang MPAX patient po ay umubo or umatsing, naglalabas po siya ng virus, no, at kapag kayo po hindi kayo naka-face mask at medyo malapit po, no, kayo doon sa pasyente, close and intimate contact nga po, no, maaari po nating magkaroon na ng MPAX infection. Ayun, so tama po kayo, no, tayo po ay nakapagtala na ng unang kaso po ng MPAX
dito po sa ating region. Ayan, natanong din natin kay kay Dr. Ruel Bubis kung papaano ba o pwede bang maihawak ang monkeypox sa pamamagitan ng pakikipagtalik kasi 'di ba doon sa mga unang panahon o kaya doon po sa mga unang mga sintomas na maipapakita like kunwari lagnat, ubo, sipon o yung pananakit po ng katawan, ng kalamnan, yun pa lamang yung nararanasan niya na maaring maihalin tulad lamang din sa mga sintomas na nararamdaman sa ibang mga sakit tulad po ng trangkaso. Tapos nakipagtalik, possible ba na yung kanyang kapareha, asawa o girlfriend na nakasiping niya ay maaring mahawa dito po sa sakit po na ito? Kasi, 'di ba yung latter part kasi doon lumalabas yung sintomas na pagkakaroon po ng sugat o yung lesion. So, paano kapag wala pa yon? Maari ba na maihawa ito pong sakit na ito sa isang makakasama mo o kaya naman ay makakatalik mo? Narito po yung kasagutan ni Dr. Ruel Bubis. Ayan, Kung hindi pa po lumalabas yung mga lesions, usually hindi pa niya na ipapasa kasi kailangan nga po ng close and intimate contact. Hindi naman po sa zero chances pero mas mababa po yung chances na tayo po ay mahawaan dahil hindi pa tayo nakaka-expose doon po sa lesion. Pero katulad nga po ng sinabi ko, yung mpox din kasi maaari din pong maipasa through respiratory droplets. Kung kayo po na-expose doon po sa isang taong may mpox through respiratory droplet, may chance pa rin po na kayo ay mahawakan ito. Kung hindi pa po lumalabas yung mga lesions. Mga kabombo, dahil karaniwan po sa mga naitalang, parang katulad ng naitalang kaso dito po sa Rehiyong 1, isa pong OFW, Overseas Philippine Worker, na dumating dito po sa ating bansang Pilipinas. Siyempre, pag hindi pa niya alam yung meron pala siyang nagtinataglay pala niya itong sakit po na mpox. Tapos uwi siya sa family niya, yung chances na mahawaan po sila. Even yung mga taong nakasalamuha po nito ay sila sa ilalim din po sa pagsusuri, mga kabombo, kung sila ay possible na magpositibo dito po sa sakit po na ito, mga kabombo. Samantala, nung nakalipas po na linggo, meron po yung mga lugar dito po sa ating bansang Pilipinas ang inirekomenda at nagpatupad ng paggamit po ng face mask, especially for those area na nakapagtala po ng kaso ng naturang sakit. So natanong natin, do they advise ang Department of Health Region 1? Ina-advise po ba ang paggamit po ng face mask para po makaiwas na mahawaan po nitong sakit po na ito? Narito po yung bahagi ng pahayag ni Dr. Ruel Bubis. Ang rekomendasyon pa rin po ng Department of Health, ma'am, ay ang paggamit ng face mask, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na senior citizen at sa mga kababayan natin na meron pong comorbidities. At kung kayo po ay pupunta sa mga matataong lugar na hindi po kayang mag-social distancing. Sa ngayon naman po, hindi pa rin naman po nire-recommenda ng Department of Health ang mandatory face mask. Pero sa amin po dito sa Department of Health, talagang tinitignan po natin ang face mask na isang malakas na sandata po against different kind of infection, kabilang na po ang mpox, COVID-19 at iba pang respiratory na sakit. So kung gusto po natin mag-face mask, okay na okay po yan para sa ang rekomendasyon pa rin po ng Nung nakalipas din po na araw, nagsalita po ang Department of Health Secretary Ted Herbosa kaugnay doon po sa mga kumakalat na balita tungkol po sa lockdown dahil nga po sa mpox. Ang sabi po ng DOH, wala po silang nakikita na dahilan para magdeklara ng lockdown kasi may mga kumakalat po sa social media na magkakaroon daw ng lockdown this June 10 dahil nga po sa ito pong kaso po ng mpox sa ating bansa. Wala daw po yung katotohanan dahil ang mahirap daw po sa atin, naniniwala po, nakikinig po tayo o kaya naman ay agad po tayong nagpapaniwala doon po sa mga nababasa natin sa social media.
according po kay Dr. Ted Herbosa, wala pong katotohanan po yan at hindi po nila nakikita na magkakaroon po o magpapatupad po ng lockdown dahil nga po sa mga naitalang kaso ng Mpox dito po sa ating bansa sa kasalukuyan. Samantala, pakinggan naman po natin itong bahagi ng mensahe ni Dr. Well Bubis sa ating mga tagapakinig. Yes, una-una po, no, pinahayag na po ito ng aming kagawaran na yung mga balita po tungkol sa lockdown ay wala pong katotohanan. No? So wala pong rekomendasyon galing po sa Department of Health na nagre-recommend. Po natin, mga kabombo, ay 10 minuto bago sumapit ang alas 12 po ng tanghali. Ang payo pa rin po no, ng kagawaran po ng pangkalusugan is yung pagpapanatili po natin na pagpapatupad ng personal hygiene natin. Yun ang pinaka-importante. At syempre kapag pupunta po tayo sa mga matataong lugar, syempre mag-ingat po tayo lalong-lalo na hindi natin alam kung sino yung nagtataglay po ng ganitong uri po ng sakit. Though, according po sa DOH, wala pong dapat ipangamba ang publiko kaugnay sa bagay na ito dahil may mas marami pong yung iba pong mga sakit na tinututukan po nila katulad po ng sa kaso po ng cancer, ayan, sa kaso ng TB, na mas nakakapagtala daw po ng mataas po na kaso dito po sa ating bansang Pilipinas. Mamaya sa ating pagpapatuloy ay mapapakinggan po natin itong ilang bahagi po ng pahayag ng ilan pong mga opisyal po sa ating bansang Pilipinas in relation pa rin dito po sa impeachment case na kinakaharap po ni Vice President Sara Duterte dahil sa balita, kapapasok po na balita, itinanggi po nitong si Senate President Francis Chis Escudero. Ito pong umano'y kumakalat na Senate resolution para i-dismiss ito pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos nga na ipagpaliban yung pagdinig po dito ng Senado na from June 3 ay gagawin po ito ng June 11, mga kabombo. Mamaya, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan at yung iba pa pong mga pahayag ng ilan pong mga senador kaugnay sa bagay na ito. Makalipas lamang ang ilan sa mga paalala. Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay. Kailangan bago pumili ay kinikilatis muna ang pipiliing trabaho kung ito ba ay pasok sa iyong interes at passion. Ikonsidera ang kalakasan at kahinaan mo sa pagpili. Kung nais ng mataas na sahod, importanteng alamin kung worth it ito sa attitude ng work environment. Mga paraan ng matalinong mamimili. Una, maging mapanuri. Pangalawa, marunong humanap ng pamalit o may alternatibo sa pangangailangan. Pangatlo, ang matalinong mamimili ay laging handa, alerto at mapagmasid sa mga maling gawain, lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. In short, hindi nagpapadaya. At panghuli, makatwiran ang consumer kapag inuuna ang mga bagay na mahalaga kumpara sa mga luho lamang. Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itinuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga. Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang pinagtitibay ang relasyon at koneksyon sa isa't isa. Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid. Umupo ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay na matapos ang subo bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng hindi ka nais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba, lalo na sa mga bata. Nakakapagod ang buhay na puro trabaho lang at wala ng oras pa sa sarili. Mahalaga sa atin ang may work-life balance upang maibsan ang stress na nararamdaman sa trabaho. Humanap ka ng trabahong tiyak na magugustuhan mo. Isama mo sa priority ang kalusugan. Mag-unwind sa tuwing nasa labas ng trabaho. At ang isa sa pinaka-importante ay mag-set ng boundaries at work hours upang manageable ang bawat oras. Ang law of attraction.
ay ang kagustuhang gawing makatotohanan o realidad ang hinahangad mo sa buhay. Isa itong prinsipyo upang mag-materialize pa ang isang bagay na nais mong makamtan. Mahalagang malinaw mong na-visualize ang bagay na gusto at saka mo ito papaniwalaan ang makakamtan mo sa buhay. At magsisilbi itong motibasyon mo upang unti-unti mo ito makuha. Mga dapat gawin kapag nakakaranas ng bullying. Mahalaga na alam natin ang mga dapat na gawin sa tuwing nakakaranas tayo ng pambubuli. Isa na rito ang pakikipag-usap sa ibang tao tungkol dito. Maaaring sa mga kaibigan, guro o magulang ng Oras po natin mga kabombo ay 7 minuto bago sumapit ang alas 12 po ng tanghali. Samantala, dakuan po natin, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag itong si Senate President Francis Chis Escudero, no, na kaugnay dito po sa impeachment case na kinakaharap po ni VP Sara Duterte, dahil according po kay Senate President Escudero, na pagbubutuhan pa ng mga senador sa plenaryo ng Senado yung magiging pasya sa impeachment case laban kay VP Sara, dahil ito ay kung maari daw pong tumawid sa 20th Congress at kung papaano sila magkukonvene bilang impeachment court. Ito pong mga senador po natin ng 19th Congress, mga kabombo. So narito po yung bahagi po ng pahayag ni Senator Chis Escudero kaugnay sa bagay na ito. Pain naman yung tanong na yun. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Dun sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, dun sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yon. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas, sino man ang mapaboran, sino man ang tamaan. At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan nating dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yon. Bilang Senado, bilang tagapangulo ng Senado, trabaho ko panatiling pantay, parehas, makatarungan at naayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. Pain naman yung tanong na yon, ginagawa namin. Senador Chis Escudero, na ano man yung kanilang pagpapasa, ay hindi pwedeng itali yung kamay ng susunod na kongreso. And nabanggit din po niya na dito po sa pahayag, tanong ni Akbayan Party List Representative kung bakit takot daw ba ang senador kay VP Sara dahilan kung bakit naantala itong pangkonvene ng Senado bilang impeachment court sa impeachment case ng naturang Vice Presidente. Narito po yung kanyang karagdagang pahayag. Lahat ng ginagawa namin, kahit naman yung SONA nakalagay sa Constitution, di ba? Pero nagmo-motion din yan, I move that we adjourn so that we can hear and listen to the SONA of the President. Di ba? Any objection? Hearing none. It's approved. Lahat naman yan dumadaan sa proseso. So it will be put to a vote. At the right time, it will be put to a vote. Kasi, di ba, napag-usapan kahapon, may mga punto naman si Senator Tolentino, may mga punto rin naman si Senator Pimentel. Maalala nyo? Tama nga naman na may opinyong hindi ito tatawid. May basehan din naman na ito itatawid. Kung may magmomosyon, pagbobotohan yan. Pag nag-object, pagbobotohan yan. Pag may nagmosyon, walang nag-object, tuloy-tuloy yun. Kasi pinaliwanag din kahapon, hindi ba? Huwag kayo malito. Pinaliwanag din kahapon, di ba? Ano man ang pagpasahan namin, hindi pwedeng itali ang kamay ng susunod na kongreso. Lahat ng ginagawa namin. Kabombo, nakuhaan din ng pahayag ito pong si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa bagay po na ito, at naniniwala po siya na hindi daw po kailangang pagbotohan kung magkukonvene silang mga senador bilang impeachment court, dahil para po sa senador, hindi na daw po pwedeng tumawid sa 20th Congress ito pong impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Narito po naman yung kanyang bahagi ng pahayag. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ang question dyan is yung material time. Yan ang pinaka-issue dyan. But as to whether or not aaksyonan ng Senado, it is incumbent on the part of the Senate to act on that once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. So aksyonan talaga. Hindi po pwedeng hindi aksyonan. Pero yun nga ang tanong dyan, material time, kung kakayanin ba within this 19th Congress.
Kasi kung hindi kakayanin, meron namang another issue dyan. Kung pwede bang itawid sa next Congress. So, Maging ito pong si Senator Loren Ligarda nagbigay din po ng kanyang pahayag sa impeachment case kay VP Sara Duterte at narito po yung kanyang panig. How many more days? 4 days before the end of session. I'm not that even that decision has to be made and put in the agenda, right? So it's best that the leadership, including the majority leader, decide if it's now or never, no? It's not just for one senator to decide what to do, right? Our opinion would be of no consequence. It's for them to decide whether it will be put in the agenda for a vote at all, or that's it. Sa personal view, kailangan pa po bang voting kahit na it's already clearly stipulated? On the issue of impeachment, I would rather not speak about my personal view, and I would leave it to the better judgment of the leadership. Yes. Thank you. Mga kabombo, mamaya yung mga karagdagang detalye update sa bagay po na ito ang tabayaran nyo sa susunod nating palatuntunan sa pagpapatuloy po natin yan 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. May mga bahagi din po ng payag ito ang ating Vice Presidente. Oras po natin 1 minuto bago sumapit ang 12:00 po ng tanghali. Standby po tayo sa ating Bombo Network News sa Makati News Center. Nakasama nyo si Bombo Justin Fontanilla Rosete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga tips sa tamang paghahawak ng pera. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Maraming paraan para simulan ito. Gaya na lamang ng palawigin ang iyong financial literacy, magkaroon ng financial goals, gumawa ng budget, bayaran ang lahat ng utang, at higit sa lahat, huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Mahalaga ang pagiging magalang sa mga seniors o nakatataas sa trabaho, kaya ay dapat laging pakinggan at irespeto ang mga ideya o suhestyon ng mga senior kahit na may mga pagkakataong hindi ka sang-ayon. Iwasang makipagtalo o magbigay ng opinyon ng hindi maayos. Kung kinakailangan ng feedback, ay magbigay ng puna sa isang magalang na paraan at iwasan ang pagiging offensive o negatibo. Iwasan din ang magyabang o maging mapagmataas sa harap ng iyong mga senior. Ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang karanasan at pagiging handang matuto mula sa kanila. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair Killings at Intel Funds, nakadakdang ilabas ang kanilang report sa susunod na linggo. Sa international news naman, ang tabayanan mamaya dahil ang South Korea meron na pong bagong pangulo matapos na magwagi sa katatapos lamang na halalan ang pambato ng oposisyon na si Lee Jae-myung. Sa balitang pampalakasan naman, itong si Alex Ayala nabigo sa unang laban sa grass court kontra sa kanyang katunggali. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inamin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na apektado siya sa pamamayat ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang bisitahin niya ito sa The Hague, Netherlands. Sa panayam sa kanya sa The Hague, iniyag din ng alkalde na naniniwala siyang walang rason para makasuhan ang kanyang ama. Nani kalaunan ay makakalaya din dahil walang dahilan para manatili siyang nakadetine sa International Criminal Court Detention Facility. Dagdag pa ng nakababatang Duterte na wala pang pinal na desisyon kung paano makapanunumpa ang dating Pangulo
bilang bagong halal na alkalde ng Davao City matapos na lumamang sa katatapos pa lamang na 2025 midterm and national and local election. Bagay na kanila na anyang ginagawa ng paraan. Narito ang paliwanag. Nakita because physically medyo nag-iba yung umayat siya kasi walang tuyo. Walang tuyo kay bulad niya. Ano mo, anak pa, we're Filipinos we want Filipino food. So bumayat. So yun, medyo naapektuhan ako, but other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So sooner or later is going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal. Kasalukuyang nakadetain ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands habang nakabidbin pa ang kumpirmasyon ng inakusahang o ng kanyang kaso laban na sa kanya na crimes against humanity dahil sa mga umano'y pagpatay na nagawa sa kasagsagan ng implementasyon ng umano'y madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala tila naging malamig naman ang alkalde, partikular na sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na pagpapauwi sa dating Pangulo sa bansa. Ayon sa alkalde, hindi na niya gusto pa ang mga Marcoses, subalit pagdating sa senadora, pari lang ani itong pakitunguhan ng casual bilang isang kaibigan, subalit hindi aniya sa politika. Hindi din aniya totoo na dadalhin niya pabalik ng bansa ang dating Pangulo dahil bumalik na ang senadora sa Pilipinas matapos na hindi payagan na mabisita si dating Pangulong Duterte dahil hindi siya kamag-anak o kaya naman ay abogado. Ala sa kaugnay na balita, kinwestiyon naman ni Vice President Sara Duterte ang constitutionality ng posibilidad na umabot na nga ang proseso sa ika-20th Congress bagamat nagpahayag ng kagustuhang harapin ang mga paratang sa pamamagitan ng impeachment trial sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa isang panayam, sinabi ng bise na kung matapos niyang bisitahin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakatulong at sinabi nga nito na maging ang kanyang legal team ay tumututok na sa naturang usaping ito. Narito ang pahayag ni VP Sara. Question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of Rep, yung lawyers ko na lang magsalita. So papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So tanong natin. Samantala, isang kilalang law office po ang umahawak sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na-impeach ito ng mababang kapulungan ng Kongreso o ng House of Representatives noong Pebrero 5 at agad na ipinasa ang Articles of Impeachment sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa parehong araw. Gayunpaman, hindi ito natalakay bago ang recess ng Senado at tumanggi si Senate President Francis Chis Escudero na magpatawag ng special session. Nauna lang itinakda ni Escudero ang pagbubukas ng impeachment trial sa Hunyo 2, ngunit muling ipinagpaliban ito sa Hunyo 11 ng kasalukuyang taon dahil umano sa priority ng lehislatura sa iba pang mga agenda. Samantala, siniguro naman ang pamunuan ng Philippine National Police na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng mga mauhuling kriminal kasabay po yan ang pagpapatupad ng metric system sa kanilang hanay. Ginawa ng pambansang pulisya ang naturang pahayag kasunod na rin ng mga agam-agam ng Commission on Human Rights sa maaaring matapakan ang karapatang pantao ng mga kriminal. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, ang kanilang ipapatupad na sistema ay tatalima yan sa umiiral na batas. Una na ngang sinabi ni General Torre na sa ilalim ng naturang sistema, obligahin ang mga pulis na sumunod sa paramihan ng mga mahuhuling kriminal at ang mga individual na lumabag sa batas ng ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong hepe ng pambansang pulisya, papalakasin pa ang kanilang mga operasyon at programa kontra sa iligal na droga. Pagtitiyak pa ng Philippine National Police na mahigpit silang tatalima sa legal na mga pamantayan alinsunod yan sa saligang batas ng Pilipinas.
Susundin na rin ang revised Rules of Criminal Procedure maging ang PNP Operational Procedures. Binigyang diin pa ng general na hindi kompetisyon ang kanyang kautusan na paramihan system ng mga mauhuli o maaaresto. Anya ito ay apila lamang sa mga tauhan nito na pagbutihin pa ang kanilang trabaho, maging masigasig, mabilis at mahusay sa pagpapatupad ng batas. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, pinag-aaralan ho ngayon ng Commission on Elections o COMELEC itong posibilidad ng pagsasagawa ho ng voter registration sa gabi upang makahikayat ng mas maraming Pilipino na magparehistro para naman sa inaantabayanang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na gaganapin naman sa Disyembre 1 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagpapalawak lamang ng Register Anywhere program na nakatakdang isagawa naman sa Hulyo 1 hanggang 11 ng taong ito. Target ng full body na isagawa ang Enhanced Register Anywhere program sa mga lugar na may operasyon sa gabi, gaya ho ng mga paliparan, mga pantalan at ilang mga lugar ng trabaho. Kaugnay pa nito, umaasa ang komisyon na sa pamamagitan ng dagdag na oras para sa pagpaparehistro, makakamit nila ang target nito na magkaroon ng 1 milyong bagong rehistradong botante. Samantala, bukod sa mga bagong registrant, tatanggap din ang Commission on Elections ng aplikasyon para sa reactivation at transfer ng rehistro at iba pang kaugnay na serbisyo mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11 ng kasalukuyang taon. Mantala, pumalo na sa mahigit 60.2 million pesos ang naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng mga pag-ulan na dulot po yan ng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone. Ayon sa ahensya, ang mga lugar na ito ay natukoy sa mga lalawigan ng Visayas at Mindanao. Batay nga sa datos mula sa DSWD, aabot na sa halos 300 barangay ang kanilang hinatiran ng ayuda. Kabilang sa kanilang ipinamahagi ay mga family food packs sa mahigit 1,000 pamilya na pansamantalang namamalagi sa mga itinalagang evacuation centers. Sa latest data nga na inilabas ng ahensya as of June 3, sumampa na sa mahigit 14,000 na pamilya, nakatumbas po yan na mahigit 358,000 individual ang naapektuhan na ng pag-iral ng naturang weather system. Kaugnay nito ay sinuguro naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magpapatuloy ang paghahatid nila ng mga family food packs para sa mga naapektuhan na lokal na pamahalaan at tiniyak din na sapat ang kanilang pondo para tugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng Intertropical Convergence Zone at iba pang mga kalamidad. Bombo International News. Nagwagi bilang bagong Pangulo ng South Korea ang opposition leader na si Lee Jae-myung. Nakuha nito ang panalo sa isinagawang halalan matapos na tuluyang mag-concede ang katunggali niyang si Kim Moon-soo ng People Power Party. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lee na kanya ipaprioridad ang pag-recover ng demokrasya ng South Korea. Si Lee Jae-myung nga ay centrist candidate mula sa Democratic Party na nasangkot sa reklamo kung saan iniuugnay siya na malapit daw sa isang personalidad na sangkot sa korupsyon ukol sa lupain noong 2021. Isinagawa ang snap elections matapos namang mapatalsik si dating South Korean President Yoon Suk-yeol dahil sa nabigong pagdeklara nito ng martial law noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Dako tayo dyan sa may bahagi ng Senado. Ito hong si Senate President Francis Chis Escudero, binaliwala ang tanong ng kongresista kung takot siya kay VP Sara kaya naantala ang pagsisimula ng impeachment trial at sinabing pain lang at si De La Rosa naman at iba pang mga balita tinutukan niyan ni Bombo JC Galvez. Binaliwala ni Senate President Francis Chis Escudero ang tanong na natatakot siya kay Vice President Sara Duterte kaya naantalang pagsisimula ng impeachment trial. Tugon nito ni Escudero sa tanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung takot daw bang senador kay VP Sara
dahilan kung bakit naantala ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Git ng senador, pain lamang ang tanong ng kongresista at malinaw niya ng naturang komento ay tutol kay VP Sara at pabor sa paglilitis. Ayon kay Escudero, susundin lamang daw niya kung ano ang tama't nakalagay sa batas. Dahil bilang Pangulo ng Senado, trabaho niya rin na panatilihing pantay at naayon sa batas sa magiging pasya ng institusyon. Ay naman yung tanong na yon, ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Dun sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, dun sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yon. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas, sino man ang mapaboran, sino man ang tamaan. At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan nating dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yon. Bilang Senado, bilang tagapangulo ng Senado, trabaho ko panatiling pantay, parehas, makatarungan at naayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. Maging ang dalawang senador ay naniniwalang dapat aksyonan ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Ayon kina Senador Ronald Bato de la Rosa at J.V. Ejercito, bahagi ng constitutional duty ng Senado na aksyonan ng articles of impeachment sa oras na maitransmit ito ng Kamara. Gayunpaman, sinabi ni De La Rosa na malaking tanong dito ay kung sapat ba ba ang oras at panahon ng 19th Congress para mag-convene bilang impeachment court at magdaos ng impeachment trial. Nang matanong pa ang senador kung kailangan pa bang pagbotohan sa plenaryo para mag-convene bilang impeachment court, tugon nito ay maaring hindi naman. Sa huli, naniniwala si De La Rosa na hindi na maaring tumawid sa 28th Congress ang inihaing impeachment case sa 19th Congress. Hindi naman siguro. Ang question dyan is yung material time. Yan lang yan na pinaka-issue dyan. But as to whether or not actionan ng Senado, it is incumbent on the part of the Senate to upon that once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. So actionan talaga. Hindi yan po pwedeng hindi actionan. Actionan yan. Pero yun ang tanong dyan ng material time kung kakayanin ba within this 19th Congress. Kasi kung hindi kakayanin, meron namang another issue dyan. Kung pwede ba itawid sa next Congress. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, nakatakda nang ilabas ang reports mula sa 4 na House Special Committees na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at questionabling 612.5 million pesos intelligence fund ni Vice President Sara Duterte bago mag-adjourn ang Kongreso sa susunod na linggo. Ngayong araw, ipagpapatuloy ng Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagdinig habang ang Tri-Committee naman na pinamumunuan ni outgoing Laguna Representative Dan Fernandez ay isasagawa ang sarili nitong pagdinig bukas. Ang Quad Committee naman na pinangangasiwaan ni outgoing Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ay nakatakdang isagawa ang kanilang pagdinig sa Hunyo 9, habang ang Quinta Committee naman na pinangungunuhan o pinamumunuan yan ni outgoing Albay 2nd District Representative Joey Salceda ay sa Hunyo 11. Una nga rito, inilunsad ng Quad Committee ang muling investigasyon ng umano'y libo-libong extrajudicial killings sa bansa dahil sa ikinasang madugong kampanya kontra iligal na droga ng nakalipas na administrasyon. Habang naungkat naman ang kontrobersiyang bumabalot sa confidential funds ni VP Sara matapos na lumitaw sa mga acknowledgement receipt ang tila mga gawa-gawa lamang ng mga pangalan ng mga artista, mga grocery items at hawig sa apelyido pa ng ilang senador para daw i-justify ang pinaggamitan ng naturang pondo. Nauna na ring inakusahan si VP Sara na misappropriation daw ng 612.5 million pesos na confidential funds na inilaan para sa Office of the Vice President at Department of Education na dati niyang pinamunuan noong 2022 at 2023.
Ang mga irregularidad naman sa paggastos sa Intel funds ang isa sa mga naging basihan ng House of Representatives para i-impeach si VP Sara noong Pebrero 5 ng kasalukuyang taon. Bombo International News. Nagbanta si US President Donald Trump na magpapataw siya ng malaking multa sa estado ng California. Ito ay matapos na manalo ang 16 anyos na transgender na si A.B. Hernandez ng 2 ginto at 1 pilak sa State Track and Field Championships sa Clovis. Una na nga umani ng kontrobersiya ang pagkakapanalo ni Hernandez na isang transgender girl dahil sa pangambang maapektuhan ang mga biological female na atleta daw. Ayon kay Trump sa isang post, sinabi nitong nilabag umano ng California ang babala niya at dapat umanong managot si Governor Gavin Newsom. Samantala, iniimbestigahan na rin ng US Department of Justice kung nilabag nga ng California ang Title IX na isang batas na nagbabawal ng diskriminasyon batay sa kasarian sa mga paralang tumatanggap ng pondo mula sa federal government. Nabatid na nagpadala na ng liham ang US Department of Justice sa California Interscholastic Federation na nagsasabing lumalabag daw sa batas ang patakaran nitong pahintulutan si Hernandez na makipagkompetensya sa kategoryang pambabae. Binigyan naman ng hanggang Hunyo 9 ang Interscholastic Federation upang iatras ang naturang patakaran. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, binatikos ng matindi ni Elon Musk ang ipinanukalang spending bill ni US President Donald Trump na tinawag niyang isang disgusting abomination. Ang pahayag na ito ni Musk ay kasunod ng pag-alis ng tech billionaire bilang opisyal na empleyado ng gobyerno ng Amerika at pinuno ng Department of Government Efficiency. Kung maalala, dating malapit kay Trump si Musk kung saan naglabas pa umano ang tech billionaire ng halos $300 million para sa naging kampanya ni Trump noong 2024 presidential elections. Ngunit ngayon, lantaran na ang hidwaan ng dalawa. Lalo't tinulig sa panimas ang panukalang batas na anyay magdaragdag ng $3 trillion sa utang ng gobyerno sa loob ng 10 taon habang binabawasan ang pondo para sa kalusugan at pagkain. Ayon pa sa tech billionaire, ang panukala ay magpapabigat anya sa mamamayan ng Amerika. Samantala, bumelta naman ang White House at sinabing mananatiling buo pa rin ang suporta ni Trump sa tinawag niya One Big Beautiful Bill sa kabila po yan ng pangunguyam ng dati niyang kaalyado. Bombo Sports News. Naitala naman ni Filipina tennis star Alex Ayala ang isang mabagsik na laban ngunit nabigo sa kamay ng Czech na si Linda Provertova sa kanilang unang round match sa isang grass court tournament bilang paghahanda sa Wimbledon 2025. Magang nakakuha ang kanyang katunggali nakuha ng kanyang katunggali ang unang set na 7-5 ngunit nakabawi si Ayala sa ikalawang set sa isang dikit na tie-break win sa score na 7-6. Samantala sa ikatlong set naman tuluyan na ang umarangkada si Linda Provertova at tinapos ang laban sa score na 7-5, 6-7 at 6-1. Bagamat natalo ang pambato ng Pilipinas, ipinakita naman ni Ayala ang kanyang determinasyon at laban sa halos 3 oras na labanan. Patuloy naman na sasabak sa iba pang grass court tournaments sa UK ang 19 years old na si Ayala bago ang kanyang inaabagang debut sa Wimbledon main draw sa Hunyo at 30 ng kasalukuyang taon. Samantala, patuloy po na makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking parte ng Pilipinas dahil na rin sa epekto ng habagat na makakaapekto sa Luzon habang makakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone sa may Southern Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, parehong magdadala ang dalawang weather systems ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Zambales, Bataan, Palawan, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Bangsamoro Autonomous Region, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental.
Ibinabala naman ng Weather Bureau na maaaring magresulta po ang katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan sa nasabing mga lugar sa mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa nalalabing parte naman ng Luzon, inaasahan na magdadala po ng isolated rain showers at thunderstorms ang habagat. Habang sa nalalabing parte naman ng ating bansa, inaasahan na makakaranas ng isolated rain showers dulot na rin po yan ng localized thunderstorms. Samantala, base sa inyong 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook ng State Bureau kaninang alas 10 ng umaga, wala pong namataan na low pressure area o LPA na posibleng mabuo bilang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ipinahayag ni Senador Christopher Bongo ang kanyang matinding pag-aalala sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang Pilipino na nakararanas ng depresyon. Batay sa isang pag-aaral na ginawa kamakailan na pinagamatang PRISM's Global Mental Health na inilathala ng Cambridge University Press, lumobo mula sa 9.6% noong 2013 patungong 20.9% noong 2021 ang insidente ng mga moderate hanggang severe depressive symptoms sa mga Pilipinong may edad 15 hanggang 24 anyos. Ayon sa mga may akda ng naturang pag-aaral, malinaw na nagpapakita ang naturang datos ng lumalalang kalagayan ng mental health sa bansa na may malalim na pangmatagalang epekto sa kapakanan ng mga kabataan at sa kanilang kinabukasan. Binanggit din na nagsimula na ang pagtaas ng kaso bago pa man ang COVID-19 pandemic na lalo pang nagpalaki sa umiiral na mga hindi pagkapantay-pantay. Binigyang diin ng senador na hindi dapat isawalang bahala ang mental health ng kabataan lalo na't humaharap sila sa samot-saring pagsubok sa makabagong panahon. Kabilang na ang impluwensya ng social media. Hit ng senador na kailangan ng mga nakaranas nito ng kasama, isang handang makinig at tumulong. Nanawagan din ito sa mas madaling akses sa mga serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan sa buong bansa. Si Go ang isa sa may akda at pangunahing tagapagtaguyod ng Republic Act 11959 o mas kilala sa tawag na Regional Specialty Centers Act na nag-aatas sa pagtatatag ng mga specialized service unit sa mga regional hospital ng Department of Health, kabilang na ang para sa mga mental health. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa Department of Justice. Pinabulaanan po ng ahensya na sunod na ipapadeport si Atty. Harry Roque matapos nga ang pagkahuli kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Pinabulaanan ng Department of Justice na kanilang isusunod na ipapadeport pabalik ng bansa ang dating presidential spokesperson na si Atty. Harry Roque. Kasunod ito ng matagumpay na pagkakahuli kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. nitong nakarang linggo lamang. Ayon mismo ito sa tagapagsalita ng Department of Justice at kasalukuyang Justice Assistant Secretary na si Miko Clavano nang siya'y ating matanong hinggil rito. Kung saan kanyang binigyang linaw na walang pagkakasunod-sunod o mga nakalinyang individual na kakaharap sa deportation kasunod ng mga pangyayari. Ay lahat naman ng may mga kinakaharap na kasong kriminal na nasa labas ng bansa ay kanilang hinahabol ng sabay-sabay ng walang inuuna o sa mga puganteng ipinahahanap ng mga korte sa Pilipinas. Kaya't paliwanag pa ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang kagawaran ay mariing naniniwala na dapat lamang nitong habulin ang lahat ng mga may kaso na pilit tinatakasan o iniiwasan ang mga ito mula sa bansa. Narito, pakinggan natin ang tinig ni Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano ng Department of Justice. Hindi naman yan sequence, no? Ang tingin ho namin dyan sa lahat ng fugitive, dapat sabay-sabay yan hinahabol. So there are other fugitives out there na kailangan habulin, na kailangan dalhin sa husgado para harapin yung mga kaso. At hindi naman yan paisa-isa. There's no particular sequence, no? Walang queuing number yan. Lahat ho yan, hinahabol ho natin. Sabay. Dahil dito ay may isa pang ulit na nilinaw na naturang tagapagsalita ng Department of Justice na hindi pa isa-isa ang kanilang paghuli sa mga pugante, lalo pat na taon na naipabalik na sa bansa ang dating kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Kaya't hiling niya umano na mahuli na ng sabay-sabay
ang mga fugitives na umalis at lumabas ng Pilipinas para takasan ng mga dapat kaharapin na kaso sa bansa. Naritong muli si Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano ng Department of Justice. So nagkataon lang siguro na napabalik ko natin si Ginoong Teves last week. Pero hindi ibig sabihin na paisa-isa lang. We are looking at all of these fugitives all at the same time. We're gathering intelligence on them all at the same time. Sana po mahuli na rin sila all at the same time. So nagkataon lang siguro na napabalik ko natin si Ginoong Teves. Maalala na nito lamang nakaraan ay napadeport na sa bansa ang dating kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. mula Timor-Leste na ngayon hawak at nasa kustodiya na ng pamahalaan. Habang ang dating presidential spokesperson naman na ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Harry Roque ay kasalukuyan pa rin wala sa loob ng Pilipinas. Sa kasalukuyan kasi ay nasa bansang The Hague, Netherlands pa rin ito para sa kanyang aplikasyon ng asylum dahil sa umunoy political persecution na nararanasan raw sa Pilipinas. Ngunit gayon pa man ay wala pa ring hatol o resolusyon ng gobyerno ng The Hague, Netherlands kung aprobado ang in-apply nitong asylum sa naturang bansa. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula dyan sa may bahagi ng Department of Justice, dako naman tayo sa may bahagi ng Kamara. Ito mambabatas, sinabing labag sa batas kung i-dismiss ng Senado itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Quad Committee naman tatapusin na ang pagdinig sa Lunes. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Labag sa konstitusyon kung i-dismiss ng Senado ang impeachment case nang walang ginagawang paglilitis. Ito ang inihayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua kasunod ng pagsulpot ng isang resolusyon na nagbabasura umano sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Chua kanina na nalaman lang niya balita tungkol sa nasabing resolusyon. Pero kung totoo ito, question ni Chua kung papaano gagawin ng Senado nang hindi man lamang nasimulan ang impeachment trial. Paliwanag ni Chua, posibleng malabag dito ng Senado ang kanilang constitutional mandate. Dahil naman sa alegasyon pa lamang ng issue ng resolusyon, sinabi ni Chua na mas mabuting aksyonan na ng Senado ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Nang matanong kung iaakyat ba ang usapin ng resolusyon sa Korte Suprema, sinabi ng mambabatas na hindi pa ito napapag-usapan ngayon ng prosecution. Ngunit ang prosecution panel anya ng Kamara ay nakahanda ng humarap sa Senado sa June 11 para sa pagbabasa ng articles of impeachment. Samantala, tatapusin na rin ng House Quad Committee ang kanilang pagdinig sa Lunes kung saan kanila nang isusumite ang final committee report. Ayon kay Quadcom Lead Chairman Representative Robert A. Barbers, bagamat maraming pa sanang issue ang dapat tatalakayin, pero ayon sa kanya, wala na silang panahon. Binigyan din ni Barbers na kontento naman sila sa naging usad ng pagdinig lalo na sa issue ng EJK, illegal drugs, public accountability at peace and order. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Robert A. Barbers. As we always do in the Quadcom, surprise, no? So we're not final kasi marami pang issues no, na gusto sana naming talakayan pero dahil nga wala ng oras at nakita naman namin na sufficient naman na yung aming hearing na nagawa no, sa Quad on the issues of drugs, extrajudicial killings, public accountability at saka yung peace and order. Meron naman ng nakitang mga pinatupad ng ating executive department sang-ayon dun sa aming ibang rekomendasyon. Although, we want to know the extent of the actions taken doon sa partial committee report namin. At kapag hindi, ay sasama rin namin sa aming final committee report. Si Representative Robert A. Barbers. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Pinag-aaralan na po ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng medical services para sa lahat ng mga ospital na pinapatakbo ng gobyerno sa buong Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kwalipikado para sa libreng medical services ay ang mga individual mula sa low-income households. Kabilang na po dyan ang mga benepisyaryo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Saad pa ng kalihim na pinag-aaralan nila na malibre ang nasa 99% ng mga serbisyo sa lahat ng ward at semi-private sa mga pampublikong ospital na anyay sasagutin na makokolekta mula sa sin tax. Kaugnay nito, nakatakdang makipagpulong ang kalihim sa mga direktor ng public hospitals at inaasahan na magkakaroon na ng anunsyo sa susunod na linggo. Umaasa naman ang Department of Health Chief na matutugunan ng mga mambabatas kung anuman ang kulang dahil sila ang nagbibigay ng pondo sa Department of Health. Ang inisyatibang ito ng kagawaran para mapalawak pa ang access para sa dekalidad na healthcare at mabawasan na rin ang gastusin mula sa bulsa ng milyong-milyong Pilipino na kailangang magpagamot sa mga pampublikong ospital. Ito rin daw ay salig sa mandato ng Universal Healthcare Law para mapalakas pa ang healthcare system sa ating bansa. Samantala, dinipensahan ng Department of Social Welfare Development at DSWD ang pagbibigay ng title na Honorary Social Worker ang babaeng lumabas nga sa isang imburnal dito sa May Makati. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na symbolic lamang ito at walang nangyaring opisyal na conferment o paggawad ng Honorary Social Worker title ang baing tinulungan ng naturang ahensya. Tugon nito ng kalihim sa mga kumay-question at nagsasabing unnecessary at unjustified ang paggawa o paggagawad sa babae bilang honorary social worker. Paliwanag ni Gatchalian, ang kanilang social worker ang nagbigay ng naturang termino sa paniniwalang taglay ni Rose ang katangian ng pagiging social worker. Batid rin ni Gatchalian na wala silang kapangyarihan na magawad ng nasabing titulo bukod pa sa katotohanang walang skill set itong si Rose at grade 2 ang natapos. Nakitaan lang ito ng malasakit, pagiging maawain at maalaga o may puso para sa iba gaya ng mga social worker. Pero hindi naman ibig sabihin nito na ginawa na siyang registered social worker ng kanilang kawanihan. Kinumpirma ng pamunuan ng Department of Agriculture ang pagpapalawig pa sa deadline ng pagbibigay ng fish at seafood import permits hanggang sa katapusan po yan ng buwan ng Hunyo. Ang hakbang na ito ng ahensya ay naglalayon na makapagbigay ng sapat na panahon para sa mga importer na sumunod o tumalima sa mga bagong guidelines na inilabas ng kanilang ahensya. Bukod dito ay nilalayon rin ng naturang kautusan na mabawasan ang food inflation at tiyakin na mapapabuti pa ang alokasyon ng mga ito. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang ahensya na i-rationalize ang pag-aangkat ng isda na layuning patatagin pa ang supply at presyo nito sa mga merkado. Batay nga sa datos mula sa ahensya na aprubahan nito ang aabot sa 25,000 metrikong tonelada ng isda at pagkaing dagat sa unang bahagi pa lamang ng kasalukuyang taon. Sa kabila naman nito ay aabot lamang sa halos sangkapat ng volume ng naturang isda ang naipasok dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kabilang sa mga isda at pagkaing dagat na inaprubahan ng ahensya para sa pag-aangkat ay ang salmon, bacalao at tuna byproducts, maging ang squid, scallops, octopus at lobster. Sa pagkakataong ito, dako naman tayo dyan sa may Kamkrame. Balita tayo doon sa naging pahayag ni PNP Chief Nicolas Torre III kung saan nanindigan ito na magiging maayos na itong kanyang direktiba na paramihan ng mga naaresto. Ito noong tinatawag na paramihan system. Alamin natin ang karagdagang balita hatid sa atin ni Bombo Bea Pinisa. Nanindigan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na magiging maayos ang implementasyon ng kanyang direktiba na paramihan ng mga naaresto bilang basehan ng performance ng mga pulis habang nasa serbisyo. Itong kanyang tiniyak sa isang panayam matapos ang launching ng nationwide medical mission ng Philippine National Police Foundation Incorporated ngayong araw na siya namang ginanap sa multipurpose center sa loob ng kampo. Anya, trabaho ng pulis ang manghuli at mang-aresto ng mga kriminal
na siyang nakakaapekto ng malala sa kapayapaan ng mga komunidad sa loob ng bansa. Binigyan din rin ng hepe na talagang kadalasan naman na dahilan kung bakit may mga mamamayang Pilipino ang pumupunta at humihingi ng tulong sa pulis ay dahil mayroong kailangang hulihin o arestuhin dahil sila ay naagrabyado. Dagdag pa ni Torre, bahagi ito ng mandato at trabaho ng mga pulis para sa pagpapanatili na rin ng kapayapaan sa loob ng mga komunidad. Anong gusto nyo? Pag pumunta kayo sa pulis, hindi mga aresto o mga aresto? I hope you agree with me na most of the time pumupunta ang tao sa pulis dahil agrabyado sila. Pag na-agrabyo sila, na-hold up sila, nasampal sila, nasaktan sila. Anong reaksyon ng pulis? Eh di hulihin yung nirereklamo nila. Yun talaga ang trabaho ng pulis eh. Hulihin ang kriminal na inireklamo ng ating mga kababayan. Yun talaga, wala nang iba. Pag pumunta ang tao, ang complainant pumunta sa pulis, most of the time, there is a really need to arrest somebody. Kaya kailangan maging part talaga ng pulis ang aresto. Samantala, sagot naman ni Torres mga naaalarma na baka maabuso ang direktiba niyang ito, binigyan din niya na ang kanyang direktiba ay umaresto at ito ay nangangahulugang buhay dapat ang kriminal na arestuhin ng mga pulis. Anya kung sakali man na magreklamo ang mga inaresto na mali ang naging proseso ng pagkakahuli sa kanila, ay may karapatan ngayon ng mga ito na kumuha ng abogado at kung hindi man ay maaari silang dumulog at lumapit sa Public Attorney's Office para sa legal assistance sa kakailanganin nila. Sa pamamagitan anya nito ay matitiyak na mapoprotektahan ang mga karapatang pantao ng mga taong huhulihin na nakaramdam na hindi naaayon sa batas ang naging pag-aresto sa kanila. Ngayon, may mga nagre-raise ng questions. Baka naman umubuso ang pulis. Aresto na lang ng aresto kahit walang basihan. Tandaan natin, pag sinabing aresto, buhay ang tao, hindi patay. Bangon ng pulis, manghuli, buhay. Dadali mo sa piskal, taas ka ng kamay, mag-swear ka, ito pong ebidensya. Ano ngayon ang gagawin ng tao inaresto mo? May karapatan tayo sa abogado. Pag hindi mo kaya ng abogado, pumunta ka sa PAO, kay Attorney Persida Acosta. Bibigyan ka ng gobyerno ng abogado ng libre. At ang abogadong ibibigay sa ng gobyerno, ipaglaban ka hanggang sa dulo para siguraduhin ang iyong karapatang pantao ay nare-respeto. Kasunod ito ay tiniyak naman ng hepe na andyan ang Internal Affairs Service para imbestigahan ang naging proseso ng pag-aresto ng kanilang hanay at makakasiguro din anya ang publiko na mayroon silang karapatan para magkaroon at sumailalim sa isang redress sa Philippine National Police. Bukas din ang tanggapan ng People's Law Enforcement Board na matatagpuan sa loob ng kanilang mga komunidad kung sakali mang hindi sila komportabling dalhin sa IAS ang kanilang mga hinaing. Maaari rin anyang dumulog sa National Police Commission ang publiko para maiparating ang kanilang mga saloobin at makahingi ng redress kung magkataon man na arestuhin sila ng mga pulis nang hindi naaayon sa batas o illegal. Andiyan ang IAS, I've asked the Inspector General of our IAS, the Attorney Dulay, to really look into those situations kung mag-arise man sila. So nakakasiguro ang ating mga kababayan, meron kayong redress within the PNP. Kung ayaw nyo naman dyan sa ating IAS, dahil sabihin nyo sa loob ng PNP, napaka-accessible ng ating mga PLEP. People's Law Enforcement Board na nandyan sa inyong mga munisipyo, nasa inyong mga probinsya, at pwede rin kayong pumunta sa NAPOLCOM, may mga opisina ng NAPOLCOM, regional and provincial offices, at pwede rin kayong pumunta sa DILG, pwede kayong pumunta sa Ombudsman, pwede kayong pumunta sa inyong mga mayor, or pwede kayong pumunta sa mga media para iparating ang inyong mga hinaing, makahingi kayo ng redress kung kayo ay arestuhin ng pulis ng iligal. Matatandaan naman na nauna na dito ay naalarma ang Commission on Human Rights sa direktibang ito ng hepe dahil sa maaari umanong pag-abuso sa proseso ng pag-aresto ng mga kapulisan. At tuloy ring naninindigan ang tanggapan na hindi dapat batay sa bilang ng mga naaresto ang basehan na magandang performance ng mga pulis kung hindi dapat ay nakabase kung sumunod ba sa tamang proseso ang kanilang hanay. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Oras 11 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang Commission on Elections o COMELEC naman kinasuhan ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict hinggil sa kanilang resolusyon na may kaugnayan sa tagging. Ang komisyon naman handang sumagot sa Korte Suprema. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Commission on Elections matapos mag-file ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict ng petition for certiorari sa Supreme Court na kumakwestiyon sa legalidad at constitutionality ng Resolution 11116
ang resolution nila patungkol sa anti-discrimination particular sa labeling o tagging. Ayon sa NTF-ELCAC, pinapawalang bisa nila ang Section 3 at Section 2J ng resolusyon na nagtatalakay sa labeling. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na handa sila itong sagutin, ngunit kakailanganin nila ng mas mahabang panahon at ito na rin ang kanilang hiniling sa Supreme Court. Dahil na rin sila na ang mismong magdedepensa sa kanilang sarili at hindi na ang Solicitor General. May 10 araw ang respondent na sagutin ang petition for certiorari na inihain sa kanila. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nalaman lang natin, pinagko-komento tayo ng kataas-taasang hukuman sa isang petition for certiorari na final ng NTF-ELCAC na kung saan kine-question yung legalidad, constitutionality ng COMELEC Resolution 11116 natin. Yan yung tungkol sa ating anti-discrimination policy, more particularly on the issue of tagging. Kami naman po ay napag-usapan na kaagad namin ng Law Department namin kanina and manghihingi kami na extension. Well, unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So, the COMELEC will be left to defend. Dagdag pa ni Garcia, maganda na rin na madepensahan na nila ang anti-discrimination resolution nila para mas maayos na mabigyang linaw ang ibig sabihin ng discrimination, labeling at tagging para bago ipatupad ito sa 2025 Barangay Sangguniang Kabataan elections ay maayos na ang naturang resolusyon. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Maganda itong pagkakataon sapagkat upang malaman natin kung talaga bang may kapangyarihan ng COMELEC na i-define yung mga bagay na pwedeng magkaroon ng discrimination sa panahon ng kampanyahan, and at the same time kung meron ba kaming kapangyarihan na mag-punish, mag-disqualify ng mga kandidato para dito sa bagay na ito. And pangatlo ay maganda na rin kung talaga bang may definition yung tinatawag na tagging, kasi sinasabi po nila noong pa na wala daw po, hindi naman daw po defined yung issue ng tagging sa ating pong mga batas at kahit ang Korte Suprema. Bagamat sinasabi namin na meron naging desisyon ang Korte Suprema. So yan po, sasagutin ng COMELEC. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner, naguulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Sa pagkakataong ito, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa mga probinsya. Itong mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Central Visayas tumataas araw-araw. Karamihan sa mga positibo sa sakit ay mga kabataan. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Nakapagtala ang Central Visayas ng 225 na bagong kaso ng HIV sa unang quarter ng 2025 na inilagay ito sa nangungunang 6 na rehiyon na may pinakamataas na bilang sa mga impeksyon sa buong bansa ayon sa Department of Health. Sa datos, mas maraming kabataan sa Cebu City ang na-diagnose na may HIV, isang development na kinababahalaan ng mga health officials. Naitala sa unang quarter ng taong ito ang kabuuang 101 na bagong kaso sa HIV. Ayon kay Dr. Kimberly May Sanchez, ang Cebu City Health Department Social Hygiene Physician, na noong Marso lamang nakapagtala ang mga healthcare worker na hindi bababa sa 63 katao na may HIV sa lungsod. Dagdag pa niya, bukod sa patuloy na pagtaas na bilang ng mga bagong kaso, nagpahayag ng pagkabahala ang mga opisyal ng kalusugan sa Cebu City sa paglitaw ng isa pang ikinababahala. Naobserbahan din nila na karamihan sa mga bagong na-diagnose na pasyente ay nasa pagitan ng edad na 15 at 34. Habang ang mga pasyente ng HIV na may edad na 15 hanggang 24 taong gulang ay bumubuo ng halos 27% na bilang ng mga bagong kaso. Napag-alaman na ang unprotected sex ay nananatiling dominanteng mode ng HIV transmission sa Cebu City na sinundan ng mga buntis na ina na nagpapasa ng impeksyon sa kanilang mga anak. For the first quarter of 2025, we already diagnosed 5,101 nationally, and then 255 ng 5,101 is coming from our region, Central Visayas. Sa Cebu City, this is again based sa first quarter sa 2025.
2025, most of our clients comes from the young adult, no? So that's 24 to 34 years old. But it's also alarming because we also have clients at the age of 15 to 24. We're raising to at least 27% sa Cebu City alone. Ating napakinggan si Dr. Kimberly May Sanchez, ang Cebu City Health Department Social Hygiene Physician. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Irene Ardiente para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong balita, ang LGBTQIA+ community nilinaw na hindi sila ang primary source ng hawaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Hindi LGBT ang primary source ng pagkakahawa ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Yan ang binigyang linaw ni Ann Marie Trinidad, siyang presidente ng LGBTQIA+ community sa siyudad ng Urdaneta dito sa lalawigan ng Pangasinan kasabay yan ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan. Aniyang HIV ay walang pinipiling gender, status o ano paman kaya't mainam na magkaroon ng kamalayan at kaalaman ng publiko hinggil dito. Taliwas yan sa mga paniniwala ng ilan na sa mga miyembro ng komunidad dito pangunahing nanggagaling. Samantala, nilidaw din niya na hindi ito sakit bagkus sa isang kondisyon, kaya't paalala dito sa lahat na magkaroon ng safe sex practice, gaya na lamang ng paggamit ng kondom sa pakikipagtalik, regular na pagkakaroon ng HIV test, gayon din ang pag-iwas sa mga high-risk behaviors. Panawagan din niya ngayong Pride Month na maipasana ang sexual orientation, gender identity, gender expression, or sex characteristics o tinatawag na SOGI-SC bill sa bansa upang tiyakin ang pantay na karapatan at proteksyon para sa lahat ng mamamayan, kabilang na ang miyembro ng LGBTQIA+ community. Ang ginagawa talaga namin is pupunta kami sa mga iba't ibang barangay communities, balik barangay, and also nai-invite din kami sa mga school, mga senior high and colleges or universities na magkaroon ng HIV awareness and HIV testing. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicole Piranya nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Masintabi ho muna sa mga nanananghalian sa mga sandaling ito. Ito ho nga 75 anyos na lola dyan ho sa Capiz nasawi matapos na walang habas na pinagpapalo ng buntot pagi. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Rojas. Isang 75 anyos na babae ang nasawi matapos umano siyang paluin ng buntot pagi ng kanyang nakalitang kasamahan sa sitio Querio, Barangay Switch, Bayan ng Tapas, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bina, isang byuda at katutubong residente ng Barangay Bagong Baryo sa nasabing bayan, ngunit pansamantalang naninirahan sa sitio Querio. Ang sospek naman ay nakilalang si alias Lina, isang manggagawa at residente rin ng sitio Querio. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, naglilinis umano noon si Bina sa bahay ng kanyang pamangkin na si alias Ina nang dumating ang sospek. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawa na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Ayon naman kay Lisa, anak ng biktima, sinubukan pa niyang awatin at payapain ang dalawa, ngunit sa gitna ng tensyon ay hinampas ng sospek ang kanyang ina gamit ang buntot pagi. Dahil dito nawala ng malay si Bina. Agad dinala ng mga kaanak si Bina sa Tapas District Hospital. Ngunit idiniklara na siyang dead on arrival ng doktor dahil sa cardiac arrest. So nahuli naman po ng police po natin yung suspect, and sa ngayon po hinanda na po yung kaso para po sa mga suspect na may responsibilidad sa paggawa ng ganitong krimen. Ang panawagan po natin, dapat po ay kung tayo po ay may misunderstanding, dapat po hindi po tayo magpadala sa bugso ng ating damdamin, and dapat po relax po tayo para hindi po tayo magresulta sa any violence po. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! Samantala, Senado naman nagkakaroon umano ng something fishy sa pagpapaliban ng impeachment trial. Kaugnayan, may nakalapang report ng Bombo Radio Ligaspi. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na may something fishy sa Senado kaya hindi itinuloy ng 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng kongresista sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na siya ay nadismaya dahil isa siya sa mga complainant sa ikalawa at ika-4 na impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. May nakikita siyang kakaiba sa mga pagkaantala sa pagsusulong ng Senado para talakayin na ang articles of impeachment. Malinaw aniya sa konstitusyon na dapat mag-convene agad ang Senado bilang impeachment court kapag natanggap na ang impeachment complaint. Sinabi ng mambabatas na maraming dahilan kung bakit ito ipinagpaliban ng Senado, ngunit ipinunto nito na kahit nangangampanya ay nagsasagawa sila ng mga pagdingig sa Kongreso. Naniwala siya na may personal na interes ang mga senador na naghahanda para sa 28th Congress at maging sa 2028 presidential election. Inasahan niyang hindi pabor sa impeachment ang ilang membro ng umano'y kulto ng Vice Presidente kat hindi pa nakikita at naimbestigahan ang reklamo. Iginiit ni Representative Castro na nagawa na nilang kanilang tungkulin bilang mga kongresista kaya dapat gawin ng Senado ang kanilang trabaho para mapatunayan ng Vice Presidente na inosente siya sa batas at maging sa mamamayan. Frustrated and dismayado ako. Nakikita ko nga something fishy itong nangyayaring mga postponement ng pagsimula ng impeachment trial. Kaya talagang kami ngayon kakaroon ng press con para i-denounce nga yung ginagawa ng Senado na pinangungunahan ni Senate President Escudero. Wala dapat opsyon, wala dapat na pagpipilian at nakalagay naman malinaw sa Constitution na forthwith begin. Pag natanggap na ang impeachment complaint ay dapat ay nagsimula na. Dapat nga noong February 5 pa. Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Ligaspi, ito si Bombo Eugene Rochan nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang lokal na pamahalaan ng Iloilo City na nawagan ho sa pamunuan ng Department of Health na payagan na itong tinatawag na molecular laboratory sa lungsod na magsagawa ng local testing ng monkeypox kasunod ho ng 4 na kumpirmadong kaso nito. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng pamahalaang lungsod ng Iloilo sa Department of Health na payagan ang USWAG Molecular Laboratory na magsagawa ng lokal na pagsusuri para sa monkeypox o mpox kasunod ng pagtaas ng kumpirmadong kaso sa lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jeric Tranias, sinabi nitong matagal nang handa ang lungsod para sa mpox testing. Simula pa noong 2022 nang unang maitala ang kaso nito sa bansa. Aniya may sapat ng kagamitan at sanay na personnel ang laboratorio. Kulang na lamang ay ang test kits mula sa Research Institute for Tropical Medicine sa Manila. Matatagpuan sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City ang USWAG Molecular Laboratory na binuksan noong 2022 at unang ginamit para sa COVID-19 testing. Isa ito sa pinakamalaking laboratorio sa bansa at accredited ng Department of Health at Research Institute for Tropical Medicine bilang Level 2 Biosafety Facility. Batay sa pinakahuling tala, may 4 na kumpirmadong kaso at 2 suspected cases ng mpox sa lungsod. Samantala, pinalalakas ng City Health Office ang information drive, lalo na sa mga high-risk group gaya ng sex workers. Ipinaalala rin sa publiko ng mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng malapit na physical na contact, lalo na sa pakikipagtalik. Nakakahawa ito sa pamamagitan ng direktang pagdikit sa mga pantal, sugat o likido mula sa katawan ng may sakit. I think CHO has already started calling on the barangay officials of those barangays para mabantayan na our CSWD is ready. They were here yesterday to provide assistance, food, etc. etc. We will call on the barangay individually where it has started and where there's a case. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabombot ka Sir Nation, para lagi kayong updated sa mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng bansa,
manatiling nakatutok at nakasubaybay sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maaari nyo rin kaming i-follow sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel at maging sa aming TikTok account. Maaari nyo rin masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan pa rin ng ating mga istasyon sa mga lalawigan, partikular na dyan sa may bahagi ho ng Visayas. Maaari nyo matunghayan at mapanood, mapakinggan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan ng Bombo Radio at Star FM Iloilo, ng Bombo Radio at Star FM Bacolod, maging ng Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas, Bombo Radio Calibo at maging ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay. Kailangan bago pumili ay kinikilatis muna ang pipiliing trabaho kung ito ba ay pasok sa iyong interes at passion. Ikonsidera ang kalakasan at kahinaan mo sa pagpili. Kung nais ng mataas na sahod, importanteng alamin kung worth it ito sa attitude ng work environment. Mga paraan ng matalinong mamimili. Una, maging mapanuri. Pangalawa, marunong humanap ng pamalit o may alternatibo sa pangangailangan. Pangatlo, ang matalinong mamimili ay laging handa, alerto at mapagmasid sa mga maling gawain, lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. In short, hindi nagpapadaya. At panghuli, makatwiran ang consumer kapag inuuna ang mga bagay na mahalaga kumpara sa mga luho lamang. Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itinuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga.
Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippines Standard Time, 3 minuto makalipas ang 1:00 po ng hapon. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating programang Bombohan ay Dugtong. Siyempre nakakasama niyo pa rin si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Maya-maya mga kabombo, makakasama natin sa ating palatuntunan ang Secretary General po ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, dahil kukunan din po natin ng reaksyon ang panig po ng naturang grupo o samahan, mga kabombo, dahil doon po sa pagkakatalaog again for the 9th year, mga kabombo, sunod-sunod na taon na mapabilang po ang Pilipinas sa top 10 worst countries for working people. Ayon po yan sa 2024 Global Rights Index ng International Trade Union Confederation. Dahil po sa mga naitatala na kinakaharap po na problema ng nasa sektor po ng paggawa dito po sa ating bansang Pilipinas. Inilabas po itong anunsyong ito sa Geneva, mga kabombo, na kung saan muli pong nagpapatunay na mapanganib pa rin po yung Pilipinas para sa mga manggagawa. Nakuha po kasi ng ating bansa ang rating po na 5 na nangangahulugang walang garantiya na makarapatan. At ito po ay halos hindi po nabago sa nakalipas po na mga taon. Actually, magwa 1 decade na po. Kung sakali next year, ganito na naman po yung maitatala na grado ng ating bansang Pilipinas dito nga po sa Global Rights Index ng International Trade Union Confederation o ITUC, mga kabombo. Hindi lamang kasi sa sektor po ng o sa usapin ng kaligtasan ng mga manggagawa sa ating bansang Pilipinas yung pinag-uusapan dito, but then even yung mga karapatan na natatamasa at yung mga benepisyo ng mga manggagawa sa ating bansang Pilipinas, like sa pasahod, 'di ba, yung mga benefits, yung mga batas na sumasaklaw po sa karapatan ng mga magagawa sa ating bansang Pilipinas, katulad na lamang po ng ito pong kontraktualisasyon na tinatawag na matagal na rin pong isinusulong dito po sa ating bansang Pilipinas. And mind you, mga kabombo, nung nakalipas na araw ay nagkaroon din po ng mga pag-uusap regarding again dito po sa isinusulong ng mga grupo po ng mga magagawa sa ating bansang Pilipinas sa halagang 200 piso na daily wage increase, mga kabombo. And on the other hand, kukunan din po natin ng reaksyon ang sentro, mga kabombo, dito po sa naging desisyon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panatilihin naman sa gabinete po nito si DOLE Secretary or Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma. Tapos nga po na hindi tanggihan ng Pangulo ito pong kanyang courtesy resignation ng naturang kalihim. Yan po yung mga bagay na kukunan po natin ng reaksyon sa panig po ng Secretary General po ng Sentro, mga kabombo, sa katauhan po ni Sir Joshua Mata. At syempre yung reaction pa rin po nila dahil doon po sa pagpapalawig ng ating gobyerno, doon po sa kanilang programa naman na 20 pesos na kada kilo po ng bigas sa ating bansa, na mapabilang ang nasa mga minimum wage earner na makatanggap ng naturang tulong mula po sa sektor po ng ating pamahalaan, di ba? Dahil yung kabilang po kasi sa mga prioridad nitong 20 pesos rice program na nabibili po sa mga kadiwa centers sa iba't ibang dako po ng ating bansa ay yung mga senior citizens, mga kabombo, yung mga PWDs
mga buntis na maituturing po na nasa vulnerable sector ng ating lipunan. At sa panayam din po natin sa ibang mga grupo po tulad po sa ito pong Kilusang Mayo 1 na kung tutuusin bakit ngayon lang, and of course bakit yung mga minimum wage earners lamang, bakit hindi ito gawin sa lahat po ng mga magagawa sa ating bansa? Kasi siyempre, di ba, bawat isa po sa atin bumibili po ng bigas, bumibili po ng makakain po natin sa araw-araw. Pero kasi ang saloobin naman po ng kagawaran po ng yung mga nasa sektor po ng agrikultura, katulad na lamang po ng magsasaka party list, grupo po yun ng mga magsasaka sa ating bansa, na mas mainam daw po na ang i-subsidize ay yung mga natin, mga magsasaka natin, at hindi yung presyo po ng bigas sa ating bansa. Mamaya, dadakuan po natin yung mga usapin po na yan kay Sir Joshua Mata, ang Secretary General po ng Sentro ng Nagkakaisa mga kabombo. Samantala, dakuan po muna natin ito namang usapin pa rin po sa impeachment case kay VP Sara Duterte, mga kabombo, dahil meron pong naging pahayag ito pong si VP Sara Duterte kaugnay sa sinasabi nga na bakit daw tila nangyayari po ay ang pag-dribble daw po ngayon sa Senado dito po sa usapin po ng impeachment case laban kay VP Sara. Kasi kung matatandaan po ninyo, supposed to be dapat June 3 ay uumpisahan na po ito pong pagdinig dito po sa impeachment case ni VP Sara Duterte sa Senate. Pero ito po ay ilipat sa July 11, that's on next Wednesday, mga kabombo. And according po kay House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro, na napupolitika itong di umano'y pag-dribble o tila pagde-delay ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Dahil maaari naman daw po na nais ng karamihan sa Senado, partikular na daw ito pong si Senate President Chis Escudero, na mapanatili ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng mga Duterte, o di naman kaya ay paghandaan ito pong 2028 eleksyon na nagdadahilan lamang daw ang mga ito upang magkaroon ng pagkaantala dito po sa impeachment trial ni VP Duterte o VP Sara Duterte. Dapat daw matagal na itong nasimulan at kung tutuusin daw ikinagulat po nila yung paglilipat sa June 11 instead of June 2 na una pong itinakda dahil umano sa kailangang paghabol sa mga dapat na maipasang batas sa Senado. And binigyang din po nitong si Castro na sa ilalim ng konstitusyon nararapat lamang daw na agarang isagawa ito pong impeachment trial. Subalit nga sa paglipat ito po sa June 11, nagiging malabo daw na matutuloy pa ito dahil ang nasabing araw, huling sesyon na ng Senado. Kaya ang question dyan ay kung maitatawid nga ba from 19th Congress sa 20th Congress itong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Tulad nga po ng sinabi nitong si Senator Rizon Tiveros, na naniniwala rin si Castro na yung pagka-delay maituturing daw na obstruction dress as a protocol dahil sa pagpasok po ng 20th Congress, inaasahan niya na haharap ang pagdinig sa impeachment trial ni VP Sara sa mga pag-question naman sa mga teknikalidad, mga kabombo, at hindi daw po titigil yung kanilang samahan sa pagbabantay sa impeachment trial upang matiyak ang maayos at hindi ito mabahiran ng anumang pandaraya. At mga kabombo, meron din po kasing lumabas na pahayag na kaya daw naantala ito pong pagdinig o ito pong pagtutok ng Senado sa impeachment trial po ni VP Sara Duterte ay dahil takot daw ito pong si Senate President Chis Escudero po sa kanya. Pero sa pahayag naman po itong si VP Sara Duterte ay naniniwala po siya na matapang at walang kinatatakutan ito pong si Escudero at hindi na daw ito tinakot para patagalin ang impeachment ng naturang Vice Presidente. So pakinggan po natin itong unang bahagi po ng pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa usaping ito.
Ayan, even si Senator Chis Escudero, mga kabombo, ay naglabas din po ng kanyang pahayag sa bagay na ito, na kung saan na doon po sa tanong nga na bakit nga daw ba ito pumayag na ito ay malipat yung kanyang o ito pong pagdinig po ng Senado sa impeachment trial po ni VP Sara na from June 2 to June 11, takot daw ba ang naturang senador na siya rin pong Senate President kay VP Sara, dahilan kung bakit naantala yung pag-convene po ng Senado dito po sa bilang isang impeachment court. Ayon po sa Senate President Chis Escudero, na kailangan kasi din na pagbutuhan ng senador sa plenaryo ng Senado yung magiging pasya dito po sa impeachment. At sabi nga niya, lahat ng ginagawa lahat po ginagawa po ng Senado, na ang lahat, mga kabombo, dito nga po sa naturang usapin, at hindi daw po pwedeng itali ang kamay ng susunod na Kongreso sa bagay na ito. Sabi nga niya, pain daw yung tanong na yun, na kung siya nga po ba ay takot dito po kay Vice President Sara Duterte. And yun nga, even si VP Sara naniniwala na isang matapang na senador ito pong si Senate President Chis Escudero, at hindi po basta-basta na hindi po basta-basta na apekto sa kung ano man ang naisasabihin ng kung sino, dahil naniniwala ito na kilala po niya ito pong naturang senador at imposible na matakot sa kanya para sa kanyang impeachment. Naniniwala po ito pong si VP Sara na anuman po yung mga naging desisyon po ng Senado ay may dahilan. Kaya't hindi na agad nila tinalakay o tatalakayan yung impeachment trial o impeachment laban po sa kanya. Bagamat gayon pa man, nakahanda daw po yung kanyang legal counsel sakali naman pong ituloy ito pong impeachment laban sa kanya, dahil kung matatandaan po, na ipinagpaliban ng Senate President yung impeachment dahil po sabitin po sila sa oras sa proseso at paghahanda, kaya't mabuti na lamang daw na sa susunod na 20th Congress na ito tatalakayin pa. So narito, pakinggan po natin itong unang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Oras po natin, mga kabombo, 17 minuto makalipas ang alauna po ng hapon. Samantala, dakwa naman po natin ito pong mga inihandang mga report, balita ng ating mga kasamahan sa labas po ng himpilan. Pero bago po yan, narito po muna ang ilan sa mga paalala. Mga tips sa tamang paghahawak ng pera. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Maraming paraan para simulan ito. Gaya na lamang ng palawigin ang iyong financial literacy, magkaroon ng financial goals, gumawa ng budget, bayaran ang lahat ng utang, at higit sa lahat, huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Mahalaga ang pagiging magalang sa mga seniors o nakatataas sa trabaho, kaya ay dapat laging pakinggan at irespeto ang mga ideya o suhestyon ng mga senior kahit na may mga pagkakataong hindi ka sang-ayon. Iwasang makipagtalo o magbigay ng opinyon ng hindi maayos. Kung kinakailangan ng feedback, ay magbigay ng puna sa isang magalang na paraan at iwasan ang pagiging offensive o negatibo. Iwasan din ang magyabang o maging mapagmataas sa harap ng iyong mga senior. Ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang karanasan at pagiging handang matuto mula sa kanila. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news, lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair loss sa pamamagitan ng pagmasahe nito sa anita.
Ang katas ng orange castor oil at aloe vera gel ay mabisa ding gamot sa nalalagas na buhok. Maging banaya din sa pagsusuklay at iwasan ang masisikip na hairstyle na umahatak sa buhok at piliin ang maluwag at komportableng mga estilo na nagbibigay sa buhok ng puwang upang makahinga. Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itinuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga. Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang pinagtitibay ang relasyon at koneksyon sa isa't isa. Upang hindi mabiktima ng panluloob sa bahay, isa sa mga pinaka-importanting gawin ay ang pag-iwas sa pag-post sa social media. Ilan sa mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-post ng mga personal na impormasyon sa iyong account gaya na lamang sa Facebook, Instagram, Twitter at iba pang social media platforms. Iwasan ang labis sa pagbabahagi ng mga mamahaling personal item o gamit na iyong nabili. Ugaliin ang pag-monitor ng iyong expenses o gastos at sikaping huwag ibahagi ang iyong financial status sa social media. Maging maingat sa pag-add at pagtanggap ng social media friends at followers. Maging mapagmatsyag sa cyberspace. Suriing mabuti maging ang iyong mga pinopost at pati ang iyong mga nababasa at napapanood. Maging maalam, maingat at ligtas. Iyan ang ilang mga paalala mula sa Bombo Radio Philippines. Ang law of attraction ay ang kagustuhang gawing makatotohanan o realidad ang hinahangad mo sa buhay. Isa itong prinsipyo upang mag-materialize pa ang isang bagay na nais mong makamtan. Mahalagang malinaw mong na-visualize ang bagay na gusto at saka mo ito papaniwalaan ang makakamtan mo sa buhay. At magsisilbi itong motibasyon mo upang unti-unti mo ito makuha. Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay nakararanas ng pang-aabuso, victimization o pagiging biktima o krimen ng pagkamuhi? Una, makipag-usap sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Pangalawa, alamin ang iyong mga karapatan. Pangatlo, pag-report ng pang-aabuso o krimen ng pagkamuhi. Apat, paghahain ng reklamo tungkol sa pang-aabuso sa mga serbisyong natatanggap. At panglima, makipag-ugnayan sa iyong lokal na otoridad. Single na ready to mingle o single na taken for granted. Narito ang lang benefits na magpapatunay na okay lang naman ang pagiging single. Kapag single ka, magagawa mo ang kahit anong gusto mo na walang iniisip na iba. At dahil nga single ka, pwede ka pa rin makipag-usap sa iba. Malaya ka makipagkita anumang oras at kahit saan. Sa oras kasi na maging masaya ka na sa pagiging single, mas gaganahan ka na sa buhay at dahil dito, mas magiging creative at productive ka. Mas nagiging sociable ka at nagkakaroon ng intimate connection sa kaibigan, pamilya at mga kapatid. Ugaliin ang Clean As You Go o CLAYGO, kung saan ito ay isang responsableng pagtatapon agad ng mga pinagkainan o basura sa mga tamang tapunan ng basura kahit na ikaw man ay nasa pribado o pampublikong mga lugar. Nakakatulong din ito na mapanatili ang pagiging maaliwalas at malinis ng isang lugar. Dahil ang simpleng bagay tulad ng Clean As You Go o CLAYGO ay nagpapakita din ng pagiging isang disiplinado at may pagkukusang loob. Nakakapagod ang buhay na puro trabaho lang at wala ng oras pa sa sarili. Mahalaga sa atin ang may work-life balance upang maibsan ang stress na nararamdaman sa trabaho. Humanap ka ng trabahong tiyak na magugustuhan mo. Isama mo sa priority ang kalusugan. Mag-unwind sa tuwing Oras po natin mga kabombo ay 4 na pong o kaya naman ay 22 minuto makalipas. Ang alauna po ng hapon mga kabombo. Kung matatandaan po ninyo, noong buwan po ng Abril, bago po yung Semana Santa, naitala ito pong pagkakatala ng insidente ng red tide toxin o nagpagpositibo sa red tide toxin. Diyan po sa may karagatang sakop po ng bayan po ng Anda at Bulinaw. And after more than a month, almost 2 months na po mga kabombo, ay still nananatili pa rin ito pong coastal water sa bayan po ng Anda at Bulinaw sa pagpositibo po dito po sa red tide toxin. Kasi sa pagkakaalam po natin mga kabombo, kinakailangan 3 consecutive po na pagsusuri
dapat magnegatibo po yan sa red tide, mga kabombo, ang karagatang sakop po ng mga affected na lugar bago po i-lift yung advisory kaugnay po sa bagay na ito. Pero meron pong dalang pag-ulat sa bagay na itong ating kasamahan sa labas ng himpilan, si Bombo Ira Chicano, mga kabombo, dahil nga po ito pong coastal water o karagatang sakop po ng bayan ng Andat Bulinaw, nanatili pa rin po na positibo sa red tide toxin. Bombo Ira, please come in. Ayan mga kabombo, dahil kapag ang isang lugar affected po no ng red tide toxin, ay ipinagbabawal po yung pagbili, pagbebenta, at syempre yung pagkain po ng mga lamang dagat katulad po ng yung mga shellfish, mga kabombo, yung tahong, talaba. Pero yung mga isda na nakukuha po sa karagatan po na yan, hindi naman po siya ipinagbabawal. Ang dapat lamang pong gawin is hugasang mabuti. Though hindi naman po yan daw nakaka-apekto sa mga isda tulad po ng tilapia at bangus. Bagamat yung mga, syempre yung mga shellfish na nagmumula dito po sa karagatang sakop po ng Anda at Bulinaw, kapag may mga ipinapasok po sa mga bayan-bayan, kinakailangan po yan ng mga clearance na tinatawag. Meron pong mga permit na hinahanap bago po siya maipasok sa isang lugar o sa pamilihan para matiyak na hindi po ito nanggaling dyan po sa naturang lugar at maiwasan po yung peligro na maaring makuha or mangyari sa isang taong makakakain o maapektuhan po nito, mga kabombo. And isa pa po, nakapanayam din po natin ang dating NFITD sa director o BFAR director dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan na si Dr. ito pong si Dr. Wesley Rosario, mga kabombo. And karaniwan daw na aapektuhan nitong red tide toxin na nabibiktima po nito ay yung mga bata at matatanda. No, na mahilig daw po syempre kasi sa sabaw, di ba, pag niluluto ito pong mga shellfish po na yan. At ang bagay po na ito, mga kabombo, maaari pong makamatay. So, kaya naman dapat tignan mabuti hanggat hindi nalilift yung advisory. Huwag pong pilitin na kumain, lalong-lalo na yung mga nakatira doon po sa mga lugar na nasasakupan nito. Kasi sabi nila, sayang, parang hindi na namin bibilhin yung uulamin po natin. Diba, yan po yung mga usual na nangyayari, mga kabombo. So, pakinggan po natin itong bahagi po ng pahayag o itong bahagi po ng report ni Bombo Ira Chicano. Bombo Ira! Oras po natin, mga kabombo, 25 minuto makalipas ang alauna po ng hapon sa iba pa pong mga usapin na ating tatalakayin. Lalong-lalo na dito po sa mga balitang pambansa, mga kabombo, dahil alam niyo po ba na umaabot daw sa 57% ito pong naibawas sa trabaho ng mga